First day pa lang, napakalamig. Promise, brother, napakalamig. Kasi sobrang lamig, parang sa Japan o Korea eh. So shoutout sa inyo, no? Sana marinig nyo to, no? Mahiya naman kayo. Kasi wala akong dala. Nakaka-relax yung mga view. Ayun, hindi. Mautos eh. A place like home. Kaso ang layo eh. Ang ilamig dito eh. Babas ako, nagulat din ako sa langit. Parang maabot mo ng stars. Welcome ulit sa Lake Tabeo, Kabayan Benguet. Ito yung mga hindi mo talaga magigets hanggat di mo napupuntahan eh. Medyo malayo, medyo magastos at hindi rin ganun kadali yung daan. Kaya naisip namin para sa episode 7 ng Off the Grid Talks, tanungin natin yung mga bago nating kasama. So tanungin natin sila kung anong pumasok sa isip nila, worth it ba o hype lang? O diba, lalo na ngayon, taas ng gas, may fees pa, so sulit nga ba? Kasama ang Mototesto Overland Equipment Philippines at Columbia Sportswear Philippines. Salamat sa suporta sa Tabeo Year 4. So welcome back ulit sa Off the Grid Talks Episode 7. Walang filter, walang script, mga totoong sagot lang. Kaya let's go! Ako po si Gerald. So, yung rig ko, Nissan Terra. Tapos, mga kasama ko si Jerry, si JB, at si Carlo. Yan. JC Masakay po from Calamba, Laguna. Ladies and gentlemen, Project Lucky. Hello po, ako po si Medmed. Ako po si Archie. Ako, ano lang, crossover lang tayo. Pero kaya. Ika nga ni Kulaong. Peanut. Hi, I'm Gab. And then, yung dala naming camping gears is dome, 2 tent. Siyempre, dapat hiwala yung boys and girls. Yan. Aaron po pala. Dala kong rig yung Puma ni Archie. Peugeot. Siyempre, hindi ko na-expect na ganito pala kalamig talaga dito sa Lake Tabeo. Hindi ako ready. Buti na nga lang, merong mga jacket na nagtitinda doon sa may tindahan. So nakabili kami doon ng mga extras. Tsaka, siyempre, wala akong shoes. Kung makikita lang, naka-chinelas lang ako. And doble medyas. May gulat factor. Hindi mo akalain talaga na ganito. Actually, nag-6 degree daw kagabi eh. Tent namin, RTT namin, nag-moist. Condensation ba ang tawag doon? Gising kami ng alas 4, tapos lumabas ako. Nagulat din ako sa langit. Parang maabot mo ng stars. Kasi tinanong ko yung dalawa, yung nakapunta na dito. Tinanong ko kung malamig. Sabi nila, ayos lang, malamig naman. Expected ko, parang bagyo lang. Kasalanan ko din, hindi ako nag-search. Wala. So, ang dala ko lang is, ito lang talaga yung jacket ko. So, paulit-ulit lang yung gamit ko. Breathtaking eh, lalo na kapag may fog na. The best talaga. Malamig. Pero pagdating ko, mas malamig pa. Akala ko prepared na ako eh. Hindi nga ako nag-init ng tubig eh. Hindi ganito kalamig. Pero, grabe. Ay, sheesh, napakalamig talaga. Sobra. Talagang hinigat yan yung expectation mo. Kung bakit babalik-balikan to ng mga tao is yung, syempre, yung fog na punta sa mga mukha mo, mahawakan mo, tsaka yung lamig. Syempre, more friends din. More friends. Oo, rare. Kasi nga sa atin, Pupunta ka pa na ibang bansa. hindi mo akala na ganito rin talaga kalamig. Meron Oo. No, yung marirelax ka talaga, tahimik siya. Lalo na kapag gabi, yun. Mamaya magbo-bonfire, nakita ko na. So, mas ma-enjoy namin yung ngayong araw na to. Feeling ko, apart from syempre sobrang ganda sa Lake Tabeo, kahit sobrang lamig, sobrang ganda, I feel na people come for the community din. Yes. Wow. Kahit pa malamig, sobrang warm nung Sobrang community around it. Saka syempre yung mga kasama natin. Yes, yes. Yes, kasi sobrang lamig, parang sa Japan o Korea eh. Sobra. Kailan mo yung nasabi? Parang first day pa lang ba? First day pa lang, napakalamig. Promise, brother, napakalamig. Grabe. Tayo pa rin. Tayo pa rin. Twice na sa Tabeo. Tapos bakit binabalikan? Ito, kita nyo naman yung
paligid, oh. Diba? Saan ba kayo makakita niyan? Yung punong-puno ng fog. Parang Silent Hill talaga. Sobrang ganda, sobrang lamig. Kaya okay na okay. Hindi, wala namang kahit sa Baguio, hindi ganito kalamig. Talagang dito lang yan. Hindi nababalita ito eh. Hindi nababalita ito, hindi napupuntahan to. Dalawa na namin sa tabi ni Archie eh. So, maganda yung place. Tsaka yun. Worth naman yung yung biyahe. Worth it. So far wala naman. Wow. Kasi wala akong dala. Electric fan yun! Sabi na eh. Electric fan, popular, di ko kailangan ngayon. So full charge pa siya, di ko siya nagamit. Napakalamig. Gagamitin mo pa mamaya. Hindi. Never. Ano yung isang bagay na dinala mo na hindi mo naman pala kailangan? Si Jill? Si JR. Uy! Hindi, kailangan ko si JR. Oy, wow! Kailangan si Jill. Yung iba kong t-shirt, hindi pala ako magti-t-shirt. Yung isang bagay na hindi ko pala kailangan at naman nagamit, siguro yung mga pagkain, nasobrahan kami. Yun. Natakot kami sa gutom. Natakot Mas kami sa okay na gutom. yun. Mas okay na yun. Siguro iba pang people para they can People! Siya yung sanagot ng people lang. Uy, hindi to people yun. scripted. No, yun, gloves. Tapos, mas makapal na jacket. Walang dala to. Talaga. yun. Bagyo lang. Kala ko kasi Baguio lang. Ay, yung yung CR. Yung portable na CR. Kasi minsan maraming pila, maraming may gumagamit, kaya hindi medyo makagamit. Gaming laptop eh. Oh, yun. Yun. Okay, Legion na gaming laptop. Saka siguro pants, more pants. Medyas, bro. Yung medyas yun. Tapos gloves. Yun, okay. Yun. Ang binabalikan ko talaga dito, yung lamig. Pero, yung kasama mo sa camping. Yan ang, kahit mainit, malamig, pero yung kasama mo sa camping, very warm, sulit na. Nagpapainit. O kahit anong pasabi mo, yun ang pinaka-the best dyan. Yung lamig ng panahon, tsaka yung feeling na nakaka-relax yung mga view. Masama hindi lang. Hindi. Mautos eh. Damit. Sobrang kailangan mo ng damit dito. Kahit sabi mong summer, feeling ko sobrang lamig pa rin dito. Ako, sa totoo lang, dami kong dalang damit. Promise. Pero hindi enough. Sobrang lamig. So, jacket talaga. Kasi ang dala ko puro t-shirt, shorts. Pero kailangan nyo dito pants, lahat. Gloves, to. Pinaka-importante. Yelo, ang tubig dito. Grabe, mamamanhid lahat yung nyo. Naghilamos ako, pre. Number 2, bro. Nag-number 2 ako, hindi ko na naramdaman yung Ang magiging tip ko lang sa kanila, yun. I-enjoy lang nila yung view tsaka yung biyahe. Then, yun, worth it naman siya. Every peso counts. Yan. Tip lang guys, huwag kayong manghinayang sa ibabayad nyo. Kasi hindi talaga hindi maano ng feeling eh. Ano ba? Parang super calexpialidocious yung nararamdaman namin. Yun yung nararamdaman namin. Halo-halong emosyon, masaya na basta hindi mo sobrang lamig para ka nasa Canada. Yes. Dito ka na lang sa Kabayan Benguet pupunta. Kung pupunta ka sa Canada. Next month balik tayo dito. Kasama pa rin, ano? Sama ng mga tropa-tropa, kumpare. Worth it talaga siya lalo na kapag may mga kasama ka like mga kaibigan o nga may price hike nga pero at the same time kung may kasama ka mas malalas yung expenses. Oo. Babalik ka pa ba? Oo naman, bakit hindi? Pero syempre ready na ako sa damit ko. Worth it naman. Oo, sobra, yun nga, tumaas naman yung mga oil price. Pero wag mo na lang iisipin yun. Kasi pagdating mo dito, talagang sulit naman yung pagpunta mo dito. Yung bonding nyo with the, mga camping bahay nyo, yan. Tapos, kahit yung mga kasama mo, for sure, magkakaroon kayo ng bonding. So, sobrang saya. Yun ang hindi naman mapapalitan nyo ng pera, syempre. Babalikan. Worth it, sobra. Yun yung actually yung next babalik ka pa ba? Yes. Yun.
Pare-recommend sa friends. Kailan ka babalik? Sige mo. Sana this year makabalik. This year, ulit. Yes, marirecommend highly. I feel super worth it talaga for newbies. And kahit din kayo pang ilang beses na yung punta dito pero bumabalik-balik pa rin. Tapos I feel like it's really an experience. Saka getting together with people, parang it's a quick escape din from work and from our busy schedules. Oo naman. Oo naman. Kung pwede lang linggo-linggo eh. Depende lang kay Archie. So yun, it's our day 3 and last day of Tabeo Year 4. At siguro ako, share ko lang din yung thoughts ko about being here for the end time. I think pang-5 ko na ata or pang-6 na Lake Tabeo overlanding trip. Na common question dun sa mga na-interview ko ay kung worth it ba talagang pumunta. Or worth it ba talaga magpunta lalo na dun sa mga newbies, no? Or sa mga bagong, or lalo na dun sa mga bagong nakapunta pa lang dito. Or for my POV na nakapunta rin dito nung 5th or pang 5th or pang 6th na, I would say still, no? With the rising fuel prices, hopefully mag-end naman na. Tigil nyo na please yung gera sa Iran. It's nonsense, no? And with the rising siguro ng mga camp fees, no? I think nabalitaan natin yan sa mga car camping groups. I would say, worth it pa rin. Ang sagot ko dyan, worth it pa rin talaga magpunta sa Tabeo. It's one of a kind. Bihira lang yung sa Pinas na ganito yung weather. Saan mo may experience yung ganitong klaseng weather in the Philippines? No? 4 degrees, 3 degrees, sometimes magsisiro pa ata dito nag-yellow pa. But that's my answer. Punta kayo sa Tabeo. Worth it pa rin yung punta rito. We're just hoping na yung pera na napupunta sa DNR fees, sa LGU fees, ay mapunta sa tamang paraan ng paggamit. O mapunta sa tamang paraan ng paggamit. No? Like yung paglilinis ng lake talaga. And so far, okay naman. Meron ng waste segregation dito sa Lake Tabeo. Maayos yung CR. Kumbaga hindi nila hinahayaan na may magkalat and manggulo. No? Kahapon may nag-check or kagabi may nag-check sa amin ng mga rangers. At actually taga-army pa nga yung iba. At niremind kami na wag masyadong maglasing, no? Wag masyadong maingay. So that's cool, no? Napapanatili yung number 1, kalinisan, at number 2, kapayapaan ng lugar. At again, worth it pa rin pumunta sa Tabeo. Punta kayo sa Tabeo kahit na siguro timingan nyo na lang. Siyempre, it depends on the budget and timing schedule as well. But if may chance kayo, puntaan nyo pa rin yung Tabeo. Tabeo is still the mystical Tabeo na nakilala ko, na na-meet ko for the very first time years ago. Yun lang. So, baka na-miss yun na tong segment na to. Imbes na 1 word to describe, 3 words to describe, Lake Tabeo naman tayo. 3 words. Ang hirap naman nun. Relaxing, peaceful, beautiful. Okay. A place like home. Siyempre, una, lamig. Pangalawa, bonding. Saka siyempre, food. Unforgettable, memorable. Saka, in-exceed your expectation. 2 words yan, sorry. Lamig. 3 words, malamig. Tsaka maganda yung view. Amazing. 3 words. Amazing, spectacular, and lovable. Yo! Lovable. Amazing! Yes, yes. Amazing. Thank you. O diba, magkakaiba man, pero parang iisa lang yung sinasabi nila. At tingin ko, gets mo lang talaga pag nandun ka na. Sama ka sa Tabeo Year 5 next year yun. At kung nakaabot ka sa dulo ng vlog, maraming salamat sa iyo. Abangan ang iba pa nating Off the Grid Talk episodes, no? Yung mga shoutouts nyo nga pala, nasa dulo ng video na to. At hanggang sa susunod na adventure, sumayin nyo nawa ang kapayapaan. 너는 내가 아냐 난 돌아가지 않아 공허 있었던 그 수많은 밤을 말이야 아무도 없던 내게 따스히 다가와준 그 모든 의미를 난 잊지 않아 I might be reaching
Hi sa family ko. Sino pa? Hi Ina in heaven, yun lang. I love you all. Shout out kay JR for bringing me to different places and also to Kala Esteban and Ate Lenny. At saka sa Mototesto team. Mototesto, thank you so much. Thank you so much po. Siyempre, salamat kay Kel Esteban. Yan, kasi siya ang nagpakilala sa amin dito. Shoutout sa mga friends namin na lagi na lang okay sa simula. Tapos pag yung susunod na malapit na, biglang wala na. Ayan. So shoutout sa inyo, no? Sana marinig nyo to, no? Mahiya naman kayo. Ito yung, sana, maintindihan nyo lang. Sana naman. Ayan, oh. Kita nyo yan? Kumukulo yung leak. Saka syempre sa family ko, yan. Shoutout sa inyo. Sa mga anak, sa asawa. Ayan, shoutout sa inyo. The best. Thank you. Shoutout sa anak ko tsaka sa asawa ko. Salamat, pinayagan mo ako ulit. Yun. Boss Kel, salamat. Sa wife ko, sa daughter ko, and then sa mga partner ng tropa ko. Shoutout boss, sila Lika, Makinarya. Shoutout sa Canva, i-work from home muna kami. Canva, baka naman. Shoutout Jay Balisi, J01.